Isang milyonaryo Venhi nagpanggap na mahirap pumunta kay dealership para bumili ng luxury na kotse. Nagulat siya sa masamang pagtrato kay kanya ng empleyado doon. Iyan araw iyon iray tuluyang nagbago ng buhay niya. Panoorin hanggang essay dulo para makita Venhi kakaibang wakas ng kwentong mag-subscribe aming channel para tumulong. Ngayon, simulan din natin yan kwento. Isang maaliwalas na umaga sa lungsod ng San Juan nang bumukas ng maluwang ang salaming pinto ng mamahaling car showroom na Elite Motors. Ang gusali, na matatagpuan sa pangunahing kalye, ay isang kahangahangang tatlong palapag na istruktura na may harapang gawa sa salamin at bakal, na sumasalamin sa liwanag ng araw, pansamantalang nakakasilaw sa mga nagdaraan. Sa loob, umiiral ang kapaligiran ng karangyaan at kahalayan. Ang pinakamamahal at pinaka-eksklusibong mga sasakyan sa merkado ay nakadisplay sa showroom na nalalatagan ng puting marmol na iniilawan ng mga na nagbibigay diin sa bawat kurba at anggulo ng kanilang mga katawan. Ang amoy ng bagong katad at vanilla air freshener ay umaalinasaw sa hangin na lumilikha ng kapaligiran ng kakaibang kagandahan. Ang mga sales agent na nakasuot ng mga made-to-measure na Amerikana at makikintab na sapatos ay naglalakad sa buong showroom ng may pagmamalaki, handang magsilbi sa mayayamang kliyente na madalas bumisita. Kabilang sa kanila, sina Joey Santos at Miguel Cruz ang kilala bilang pinakamahuhusay na sales agent sa showroom. Sa reception desk, isang babaeng nasa mga 25 taong gulang, na may kulay kastanyas na buhok na nakatali sa isang eleganteng buwan at may mapanuring berdeng mata, ay nag-aayos ng mga dokumento. Sarah Reyes ang pangalan niya, at bagaman bago pa lang siya sa trabaho, ay nakakuha na siya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang kahusayan at magandang pakikitungo sa mga customer. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa katamtamang edad, nakasuot ng luma ng polo, jeans, at gasgas na sapatos. Ang kanyang uban ay magulo at may ilang araw na stubble. Sa kabila ng kanyang hindi kaaya-ayang hitsura, ang kanyang asul na mga mata ay nagniningning ng may hindi pangkaraniwang sigla. Nagpalitan ng mga tingin ng pagkadiri sina Joey at Miguel sa pagdating ng bagong dating. Nagsimulang maglakad-lakad ang lalaki sa showroom, na may interes na tinitingnan ang mga sasakyan. Nang lumapit siya sa kumikinang na pulang sports car, hindi na napigilan ni Joey ang sarili. "Pasensya po, sir," sabi niya sa mapagmataas na tono. "Makakatulong ba ako sa inyo?" Humarap ang lalaki at mumiti ng magalang. "Interesado akong bumili ng sasakyan." Sumali si Miguel sa usapan, tumawa sa ilalim ng kanyang hininga. "Sigurado po ba kayo na nasa tamang lugar kayo? Ang aming mga sasakyan ay medyo eksklusibo." Tila hindi pinansin ng lalaki ang komento. "Sigurado ako. Sa katunayan, gusto kong makita ang pinakamahal na modelo na mayroon kayo." Nagpalitan muli ng tingin sina Joey at Miguel, sa pagkakataong ito ay puno ng hindi paniniwala na may halong pangungutya. "Sir," sabi ni Joey nang may mapagkunwaring pasensya, "siguro mas mabuti kung humanap kayo sa ibang lugar. Ang aming mga sasakyan ay nagsisimula sa 6 na digits." "Naiintindihan ko," sagot ng lalaki ng mahinahon. "Pero inisist ko, gusto kong makita ang inyong pinakamahusay na modelo." Si Miguel, na nawalan na ng pasensya, ay bumalikwas, "Sir, malinaw na hindi nyo kayang bumili ng kahit alin sa aming mga sasakyan. Iminumungkahi naming umalis na kayo sa showroom bago pa kami kailanganin tumawag ng seguridad." Tiningnan ng lalaki ang dalawang sales agent nang may hindi mabasa na ekspresyon. Pagkatapos, nang hindi na nagsasalita pa, tumalikod siya at nagtungo patungo sa labasan. Gayunpaman, huminto siya sa harap ng reception desk. Si Sarah, na nag-obserba ng buong eksena nang may pagkadismaya, ay ngumiti sa kanya ng magalang. "May maitutulong ba ako sa inyo, sir?" Ang lalaki ay sumagot ng ngiti. "Gusto ko sanang makausap ang manager kung maaari." "Pasensya na po, ang manager ay nasa meeting ngayon," sagot ni Sarah. "Pero pwede kong isulat ang inyong pangalan at contact number, at sasabihin ko sa kanya na makipag-ugnayan sa inyo sa lalong madaling panahon." "Magiging lubos akong nagpapasalamat," sabi ng lalaki. "Ang pangalan ko ay Gabriel Reyes. Ito ang aking calling card." Kinuha ni Sarah ang calling card at inilista ang impormasyon sa computer. "Napakaganda, Ginoong Reyes. Sisiguruhin kong matatanggap ng manager ang inyong mensahe." "Salamat, Binibini." Tumigil ang lalaki, binabasa ang pangalan sa badge ni Sarah Reyes. "Napakabait mo." Sa huling ngiti, iniwan ni Gabriel Reyes ang showroom,
iniiwanan ang mga sales agent na kontento na naprotektahan nila ang kanilang eksklusibong lugar at ang receptionist na naintriga sa misteryosong bisita. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang tila hindi mahalagang pagkikitang ito ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago magpakailanman sa kanilang mga buhay. Samantala, sa kanyang mamahaling opisina sa huling palapag ng isang gusali sa kabilang panig ng lungsod, isang lalaki sa perpektong Amerikana ay nakatingin sa labas ng bintana na may misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Ito ay si Juan Santos, may-ari ng pabrika na gumagawa ng mga mamahaling sasakyan na ibinebenta sa Elite Motors. Kabababa lang niya ng telepono pagkatapos makipag-usap sa kanyang matagal ng kaibigan, si Gabriel Reyes. Unang yugto kumpleto, bulong niya sa sarili, bago bumalik sa kanyang mesa, at nagsimulang magplano ng susunod na hakbang. 3 araw ang lumipas mula nang bumisita si Gabriel Reyes sa Elite Motors, at bumalik na sa normal na gawain ang buhay sa showroom. Sina Joey at Miguel ay nagmamayabang tungkol sa kanilang pinakahuling mga benta, habang patuloy na sinusuyo ni Sarah ang mga customer ng may katangian niyang pagiging magalang. Mga bandang tanghali nang muli buksan ang pinto ng showroom at sa pagkagulat ng lahat, muling pumasok si Gabriel Reyes. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, siya ay nakasuot ng casual ngunit eleganteng kasuotan at ang kanyang balbas ay maayos na napuputulan. Gayunpaman, nakilala siya kaagad nina Joey at Miguel. Hindi maaari, bulong ni Miguel sa ilalim ng kanyang hininga. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito muli? Nakita ni Joey ang pagkakataon. Sandali, sabi niya sa kanyang kasamahan. Tignan mo kung paano siya nakasuot ngayon. Baka masyadong mabilis nating hinusgahan siya noong huling beses. Hayaan mong ako ang bahala dito. Sa isang pinraktis na ngiti, lumapit si Joey kay Gabriel. Magandang araw po, sir. Maligayang pagbabalik sa Elite Motors. Paano kami makakatulong sa inyo ngayon? Tumingin si Gabriel kay Joey nang may neutral na ekspresyon. Magandang araw. Nagtataka lang ako kung maaari kong makausap ang manager. Pansamantalang nawala ang ngiti ni Joey. Natatakot ako na ang manager ay nasa isang importanteng meeting sa ngayon. Pero sigurado akong matutulungan kita sa anumang bagay na may kaugnayan sa aming mga sasakyan. Salamat sa alok, sagot ni Gabriel, pero nagpupumilit akong makausap ang manager. Ito ay medyo urgent na bagay. Bago pa makasagot si Joey, lumapit si Sarah. Ginoong Reyes, masaya akong makita ka muli, sabi niya nang may tunay na ngiti. Sa kasamaang palad, kailangan kong ipaalam sa iyo na ang manager ay patuloy na abala sa isang serye ng mahahalagang meetings ngayong linggo. Maaari ba akong mag-iwan ng mas detalyadong mensahe para sa kanya? Sumagot si Gabriel ng ngiti. Salamat, Binibining Reyes. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Sa gayon, babalik na lang ako sa ibang pagkakataon. Habang papunta si Gabriel sa exit, hindi mapigilan ni Joey ang huling pagtatangka. Ginoong Reyes, kung interesado ka sa isa sa aming mga modelo, ikakatuwa kong ipakita ang aming koleksyon. Huminto si Gabriel at humarap kay Joey. Salamat, pero hindi na ito kinakailangan. Kilala ko ang mga sasakyang ito ng mabuti. At sa mga salitang iyon, umalis siya sa showroom, iniwan si Joey na nalilito at si Sarah na mas lalong naging naintriga. Walang nakakaalam na sa opisina ng manager, may nagaganap na pag-uusap na babaguhin ang takbo ng mga pangyayari sa Elite Motors. Ang manager, isang lalaking nasa 50 taong gulang na may pangalang Tomas Villanueva, ay nakaupo sa kanyang mesa, may maputla at pawisan na mukha. Nakatayo sa harapan niya ang isang matangkad, payat na lalaki na may manipis na rim ng salamin, nakatingin sa kanya ng seryoso. Ginoong Villanueva, sinimulan ng lalaki, ang pangalan ko ay Pedro Rodriguez, business consultant ng Vega Industries. Nandito ako para ipaalam sa iyo na mula ngayon, ang aming kumpanya ay hindi na magbibigay ng mga sasakyan sa Elite Motors. Naramdaman ni Tomas na parang may pumalo sa kanyang tiyan. Pero bakit? Kami ang isa sa inyong pinakamabisang distributor. Ang aming mga resulta sa benta ay mahusay. Itinaas ni Pedro ang kanyang salamin. Ang mga dahilan ay kumpidensyal, Ginoong Villanueva. Masasabi ko lang na ang desisyong ito ay nagmula direkta mula sa pinakamataas na antas ng Vega Industries. Dapat may pagkakamali ito, nangit si Tomas, desperado. Maaari ba akong makipag-usap sa isang tao mula sa board? Siguro kay Ginoong Montalban. Natatakot ako na imposible yon, putulin ni Pedro. Ang desisyon ay pinal.
Maaari kayong magbenta ng kasalukuyang inventory, pero hindi na kayo makakakuha ng karagdagang supply. Magandang araw, Ginoong Villanueva. Sa mga salitang iyon, tumayo si Pedro at umalis ng opisina, iniwan si Tomas na nanghihina sa kanyang upuan, sinusubukang intindihin ang narinig niya. Samantala, sa sales floor, sina Joey at Miguel ay nag-uusap tungkol sa misteryosong Gabriel Reyes. Sinasabi ko sa iyo, may kakaiba sa lalaking iyon, nangiit ni Miguel. Bakit ba siya desperadong nakipag-usap sa manager? Baka isang eccentric na customer, suhestyon ni Joey. Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga milyonaryo na simpleng nagbibihis para hindi mapansin. O baka naman isang scammer, sagot ni Miguel. Sa anumang kaso, hindi ko siya gusto. Si Sarah, na nakikinig sa usapan, hindi mapigilang makisali. Hindi ba kayo nagtataka na baka ito'y isang customer na karapat-dapat igalang, anuman ang itsura? Parehong tinignan siya ng dalawang sales agent nang may gulat, hindi sanay na magbigay ng opinyon ang receptionist. Sarah, sabi ni Joey sa mapagmataas na tono, hindi mo nauunawaan kung paano gumagana ang negosyong ito. Alam namin kung paano makilala ang tunay na mga customer. Dagdag ni Miguel, at ang lalaking iyon ay hindi tunay na customer. Ito'y pagsasayang ng oras. Sasagot na sana si Sarah nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ng manager. Lumabas si Tomas Villanueva na may baluktot na mukha, bumubulong ng isang bagay sa ilalim ng kanyang hininga. Tahimik na lahat ng empleyado, pinapanood siya ng may pagkabalisa. Urgent meeting, inanunsyo ni Tomas sa nanginginig na boses. Lahat sa conference room. Ngayon din Habang nagtutungo ang mga empleyado sa conference room, kumalat ang pakiramdam ng pagkabalisa sa showroom. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, pero lahat ay nakaramdam na may malaking bagay na paparating. Sa panahong iyon, ilang kilometro ang layo, sa opisina ni Juan Santos, si Gabriel Reyes ay pumasok na may ngiti sa kanyang mukha. Kumusta ang iyong pagbisita, matagal kong kaibigan, tanong ni Juan. Eksaktong tulad ng inaasahan natin, sagot ni Gabriel. Sa tingin ko dumating na ang oras para pumunta sa susunod na yugto ng ating plano. Tumango si Juan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay isang halo ng determinasyon at halos kalungkutan. CJ. Panahon na para turuan ang Elite Motors ng mahalagang aral. At sa gayon, habang sa Elite Motors ay naghahanda para sa isang pulong na magbabago sa kanilang buhay, ang mga gulong ng mas malaking plano ay patuloy na umiikot, dinadala silang lahat sa hindi matukoy na kapalaran. Ang kapaligiran sa conference room ng Elite Motors ay matigas. Ang mga empleyado ay nagpapalitan ng tingin na puno ng kalituhan at pag-aalala, naghihintay na simulan ni Manager Tomas Villanueva ang urgent meeting. Si Sarah ay nakaupo sa isang sulok, pinapanood sina Joey at Miguel na nagbubulungan sa isa't isa, marahil ay nagsispekulate tungkol sa dahilan ng pulong. Sa wakas, pumasok si Tomas sa silid. Ang kanyang mukha, na karaniwan ay tiyak at otoridad, ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng stress at pag-aalala. Tumayo siya sa harap ng lahat, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga kasamahan, mayroon akong balita na malaki ang magiging epekto sa ating negosyo, sinimulan niya sa nanginginig na boses. Kanina lang, binisita ako ng isang kinatawan ng Vega Industries. Ipinaalam niya sa akin na nanagpa siya silang tapusin ang ating partnership. Isang bulong ng pagkagulat at kalituhan ang kumalat sa silid. Ang Vega Industries ang pangunahing supplier ng Elite Motors, responsable para sa higit sa 80% ng mga sasakyan na ibinebenta nila. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Joy, ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng malinaw na pag-aalala. Bumuntong hininga si Tomas. Ibig sabihin, hindi na tayo makatatanggap ng karagdagang supply ng mga sasakyan mula sa Vega Industries. Maaari nating ibenta ang ating kasalukuyang inventory, pero pagkatapos Pero hindi maaari iyon, pumutulin si Miguel. Kami ang kanilang pinaka-epektibong distributor sa rehiyon. Bakit nila gagawin ang ganyang bagay? Hindi nila ako binigyan ng malinaw na dahilan, sagot ni Tomas. Sinabi lang nila na ang desisyon ay nagmula direkta mula sa pinakamataas na antas ng kumpanya. Si Sarah, na maingat na nakikinig, ay nagtaas ng kamay. Ginoong Villanueva, sa tingin mo ba ito ay may kaugnayan sa lalaking kamakailang bumisita sa showroom? Si Ginoong Reyes. Lahat ng mata ay natuon sa kanya. Kumunot ang noo ni Tomas. Anong lalaki? Tungkol saan ang sinasabi mo, Sarah? Inilarawan ni Sarah ang dalawang pagbisita ni Gabriel Reyes,
ang kanyang pagpipilit na makausap ang manager, at ang paraan kung paano siya tinotrato nina Joey at Miguel. Habang nagsasalita siya, ang ekspresyon ng mukha ni Tomas ay nagbago mula sa pagkalito, sa pag-unawa, hanggang sa galit. Sinasabi mo sa akin na ang lalaki ay dumating ng 2 beses, tinatanong ako, at walang sinuman ang nag-abalang ipaalam sa akin. Tanong ni Tomas, ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Sina Joey at Miguel ay hindi komportableng gumagalaw sa kanilang mga upuan. Inisip namin na isa lang siyang palaboy noong una, depensa ni Joey. At sa pangalawang beses, well, nasa mga meeting kani. Hindi iyan isang dahilan, sumabog si Tomas. May ideya ba kayo kung ano ang inyong ginawa? Ang Gabriel Reyes na yon ay maaaring susi sa lahat ng ito. Hinimas ng manager ang kanyang buhok gamit ang kamay, halatang balisa. Kailangan kong repasuhin ang mga recording mula sa security camera. Gusto kong makita kung paano talaga tinrato ang taong iyon. Habang lumabas si Tomas sa silid na may pagmamadali, ang natirang mga empleyado ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa, sinusubukang unawain ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Sarah kina Joey at Miguel. Sinabi ko sa inyo na dapat nating tratuhin ang lahat ng customer ng may respeto, pinaalalahanan niya sila. Tumingin sa kanya si Miguel ng may paghamak. Huwag mong simulan, Sarah. Wala kang ideya kung paano gumagana ang negosyong ito. Siguro panahon na para baguhin ang paraan kung paano ito gumagana, sagot niya bago siya umalis. Samantala, sa opisina ni Juan Santos, ang tycoon ng industriya ng auto, maingat niyang pinakikinggan ang ulat ni Gabriel Reyes. Paano sila tumugon sa iyong pangalawang pagbisita? Tanong ni Juan. Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Ang sales agent na nagpalaya sa akin noong una ay sinubukang maging mabait, pero malinaw na ito ay huwad. Ang receptionist, gayunpaman, ay tunay na magalang sa bawat pagkakataon. Tumango si Juan, nag-isip. Kawili-wili. At ang manager? Hindi ko siya nakita, sagot ni Gabriel. Di umano ilaging nasa mga pulong. O mas mabuting sabihin, iyon ang sinasabi nila sa mga customer na hindi nila itinuturing na importante, dagdag ni Juan na may tono ng pagkamuhi. Sige, sa tingin ko dumating na ang oras para pumunta sa susunod na yugto ng ating plano. Tumingin si Gabriel sa kanyang kaibigan ng may pagkamausisa. Juan, sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito hanggang sa dulo? Alam kong ang Elite Motors ay isa sa iyong pinakamahalagang distributor sa loob ng maraming taon. Tumayo si Juan at lumapit sa bintana, nakatingin sa lungsod na nasa ibaba niya. Gabriel, noong nagsimula ako sa industriyang ito, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko kailanman makakalimutan kung saan ako nanggaling. Natratuhin ko ang bawat tao ng may respeto, anuman ang kanilang hitsura o social status. Nakalimutan na ng Elite Motors ang pangunahing prinsipyong iyon. Humarap siya sa kanyang kaibigan, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng determinasyon at kalungkutan. Minsan, ang tanging paraan para ituro ang aral ay sa pamamagitan ng matigas na kamay. Kailangang matuto ng Elite Motors na ang respeto at empathy ay kasing halaga ng pagbebenta. Tumango si Gabriel, nauunawaan ang posisyon ng kanyang kaibigan. Ano kung gayon ang susunod na hakbang? Bibigyan ko sila ng huling pagkakataon, sagot ni Juan. Bukas, bibisitahin mo muli ang showroom. Sa pagkakataong ito, sasamahan kita. Samantala, sa Elite Motors, si Tomas Villanueva ay nanonood ng mga security camera footage ng may takot na nagpapakita kung paano tinrato si Gabriel Reyes. Bawat mapaghamak na salita, bawat paghamak na kilos, bawat ekspresyon ng kawalang bahala ay hindi lamang naitala sa tape, kundi pati na rin sa memorya ng manager. Nang matapos ang footage, si Tomas ay umupo ng ilang minuto sa katahimikan, pinoproseso ang nakita niya. Sa wakas, kinuha niya ang telepono at dinyal ang numero. Joy, Miguel, sa aking opisina ngayon din, utos niya sa malamig na tono. Habang parehong nagtutungo ang mga sales agent sa pulong na tiyak na magiging matinding pagsaway, si Sarah ay patuloy na nag-aasikaso sa kanyang pwesto, nagsisilbi sa mga customer ng may katangian niyang pagiging magalang. Hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay malapit nang baguhin ang takbo ng kanyang karera at ng buong kumpanya. Habang ang araw ay unti-unting nagwawakas, ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa Elite Motors. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang dadalhin ng bukas, pero lahat ay nakaramdam na sila ay nasa bingit ng malaking pagbabago. At sa gayon, habang ang araw ay lumulubog sa lungsod, ang mga gulong ng tadhana ay patuloy na umiikot,
dinadala ang lahat ng sangkot patungo sa isang pagkikita na magbabago magpakailanman sa kanilang buhay. Kinabukasan, ang araw ay nagsimula sa isang kulay abong, maulap na kalangitan, na tila sumasalamin sa pakiramdam ng kapaligiran sa Elite Motors. Ang mga empleyado ay dumating ng maaga, bawat isa ay may halong pag-aalala at pagkamausisa sa kanilang mga mukha, naghihintay sa mangyayari sa araw. Sina Joey at Miguel, na karaniwang pinakamatapang at pinakamalakas sa grupo, ay pumasok ng tahimik na may malungkot na mga ekspresyon sa mukha. Ang pagsaway na natanggap nila mula kay Tomas kahapon ay matindi, at alam ng pareho na nasa mahirap na sitwasyon sila. Si Sarah, sa kabilang banda, ay dumating ng may kakaibang ngiti, determinadong panatilihin ang positibong saloobin sa kabila ng tensyon na nararamdaman sa hangin. Tinipon ni Tomas ang buong staff bago nila binuksan ang pinto para sa mga customer. Makinig kayo ng mabuti, sinimulan niya, ang kanyang boses ay puno ng kaseryosohan. Nasa kritikal na sitwasyon tayo. Kailangan ko na ibigay ng bawat isa sa inyo ang lahat ng makakayan nyo ngayong araw. Tratuhin ang bawat customer na parang siya ang may-ari ng Vega Industries, naiintindihan nyo. Lahat ay tumango, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Mabuti, nagpatuloy si Tomas. Buksan natin ang mga pinto at tulungan tayo ng Diyos. Ang unang oras ay lumipas ng walang insidente. Ang mga customer ay pumasok at lumabas, ilan ay bumibili, iba ay nag-o-observe lang. Sina Joey at Miguel ay nagsisikap na maging mabait sa lahat, kahit na sa mga taong malinaw na hindi kayang bumili ng mamahaling mga sasakyan. Mga bandang tanghali, muling bumukas ang pinto ng showroom. Dalawang lalaki ang pumasok, ang isa ay si Gabriel Reyes, nakasuot ng casual ngunit eleganteng damit, at ang isa pa ay isang lalaking nasa 60 na pula, may uban at may kagalang-galang na tindig. Nakilala agad sila ni Sarah. Ginoong Reyes, maligayang pagbabalik, binati niya sila ng mainit na ngiti. Pagkatapos, bumaling sa mas matandang lalaki, magandang araw po, sir. Maligayang pagdating sa Elite Motors. Paano ko po kayo matutulungan? Sumagot ng ngiti ang mas matandang lalaki. Magandang araw, binibini. Ang pangalan ko ay Juan Santos. Gusto kong makausap ang manager. Nang marinig ang pangalang iyon, naramdaman ni Sarah ang kanyang puso na bumilis ang tibok. Si Juan Santos, ang may-ari ng Vega Industries, ay nakatayo sa harap niya. Sa pagsisikap na manatiling kalmado, sumagot siya, mangyari po, Ginoong Santos. Hayaan niyong tignan ko kung available si Ginoong Villanueva. Habang nagmamadali si Sarah papunta sa opisina ni Tomas, sina Joey at Miguel, na nagmamasid sa eksena mula sa malayo, ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng gulat at takot. Siya ba ang nagsimula si Miguel? Kumpirma ni Joey, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nasa gulo tayo. Nagmadaling lumabas si Tomas Villanueva mula sa kanyang opisina nang marinig niya kung sino ang nasa showroom. Nang tumitibok ang puso, lumapit siya sa dalawang lalaki. Ginoong Santos, Ginoong Reyes, binati niya sila, sinusubukang manatiling kalmado. Isang karangalan na mapunta kayo rito. Mangyari lamang, tumuloy tayo sa aking opisina. Habang nagtutungo ang tatlong lalaki sa opisina, nagbigay si Tomas ng senyas kay Sarah na sumama sa kanila. Nang magsara ang pinto ng opisina sa likod nila, naging halos nahahawakan ang katahimikan. Si Juan Santos ang unang nagsalita. Ginoong Villanueva, sa palagay ko alam mo kung bakit kami nandito. Tumango si Tomas, ang kanyang mukha ay mas namumutla kaysa dati. Ginoong Santos, tinitiyak ko sa inyo na anuman ang nangyari, maaari nating ayusin ito. Ang Elite Motors ay isang tapat na kasosyo sa loob ng maraming taon. Itinaas ni Juan ang kamay, pinutol siya. Ginoong Villanueva, ang katapatan ay importante. Pero mas importante ang kung paano natin tinatrato ang mga tao. Ang aking kaibigan na si Gabriel ay nasaksihan mismo kung paano tinatrato ng iyong showroom ang mga customer na hindi mukhang nararapat. Si Gabriel ang nagpatuloy. Kailangan kong aminin, Ginoong Villanueva, na nadismaya ako. Pumunta ako rito ng 2 beses, hinihiling na makausap ka, at sa bawat pagkakataon ay tinrato ako ng may paghamak ng iyong mga sales agent. Bumagsak si Tomas sa kanyang upuan, natatalo na. Alam ko, at hindi ko maipaliwanag kung gaano ko ikinalulungkot. Nakita ko ang mga recording at mga recording, pumutulin si Juan, itinaas ang isang kilay. Sagot ni Tomas. May mga security camera kami sa buong showroom.
Nang malaman ko ang insidente, tiningnan ko ang mga recording at nakakalungkot na makita kung paano tinotrato ng aking mga empleyado si Ginoong Reyes. Nagpalitan ng tingin sina Juan at Gabriel. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ginoong Villanueva, sabi ni Juan, ang kanyang tono ay medyo mas malumanay, maaari ba naming makita ang mga recording na yon? Sa susunod na oras, ang apat ay nanood ng mga interaksyon ni Gabriel sa staff ng Elite Motors. Sina Juan at Gabriel ay napansin kung paano tinotrato ni Joey at Miguel si Gabriel nang may paghamak, pero napansin din nila ang isang bagay pa, ang patuloy na pagiging magalang ni Sarah. Nang matapos ang mga recording, bumaling si Juan kay Sarah. Binibining Reyes, tama ba? Tumango si Sarah, kinakabahan. Opo, sir. Kailangan kong batiin ka, nagpatuloy si Juan. Ang iyong pag-ugali kay Ginoong Reyes ay kahanga-hanga sa bawat pagkakataon. Nakakaaliw na makakita ng isang taong nakakaunawa sa kahalagahan ng respeto at empathy sa negosyo. Namula si Sarah sa papuri. Salamat po, Ginoong Santos. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Ngumiti si Juan. At ginagawa mo ito ng napakahusay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tomas. Ginoong Villanueva, sa tingin ko marami tayong pag-uusapan tungkol sa hinaharap ng ating partnership. Tumango si Tomas, inihahanda ang sarili para sa pinakamasama. Gayunpaman, ang susunod na mga salita ni Juan ay nagulat sa kanya. Hindi ko itatanggi na malapit na akong tapusin ang lahat ng ugnayan sa Elite Motors, sabi ni Juan. Pero pagkatapos mapanood ang mga recording at makilala si Binibining Reyes, sa tingin ko ay maaaring may pag-asa pa para sa inyong showroom. Pumasok si Gabriel. Juan, sigurado ka ba? Pagkatapos ng lahat ng nakita natin. Tumango si Juan. Sigurado ako, matagal kong kaibigan. Sa tingin ko sa pamamagitan ng tamang mga pagbabago, ang Elite Motors ay maaaring maging halimbawa ng kahusayan sa customer service. Bumaling siya kay Tomas. Ginoong Villanueva, handa akong bigyan ang Elite Motors ng huling pagkakataon, ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Si Tomas, nang may ginhawa ngunit maingat, ay nagtanong, anong mga kondisyon, Ginoong Santos? Una, nagsimula si Juan, gusto kong magkaroon ng training program sa customer service para sa lahat ng empleyado. Pangalawa, ang dalawang sales agent na masama ang pakikitungo kay Ginoong Reyes ay dapat maparusahan ng nararapat. At pangatlo, huminto siya, nakatingin kay Sarah. Gusto kong si Binibining Reyes ang manguna sa training program na ito at mapromote sa isang posisyon kung saan magkakaroon siya ng mas malaking impluensya sa kultura ng kumpanya. Bumukas ng maluwang ang mga mata ni Sarah sa pagkagulat, habang si Tomas ay masigasig na tumango. Siyempre po, Ginoong Santos. Gagawin ko ang anumang sabihin nyo. Ngumiti si Juan. Napakaganda. Si Gabriel at ako ay maingat na obserbahan ang progreso ng Elite Motors sa mga darating na buwan. Huwag ninyo kaming bibiguin. Habang sina Juan at Gabriel ay naghahanda ng umalis, naglakas loob si Sarah na magsalita. Ginoong Santos, Ginoong Reyes, salamat po sa pagkakataong ito. Nangangako akong hindi ko kayo bibigin. Ngumiti ng mainit si Gabriel. Sigurado akong hindi mo gagawin yon, Binibining Reyes. May natural na talento ka para dito. Nang umalis ang dalawang lalaki sa showroom, bumagsak si Tomas sa kanyang upuan, humihinga ng malalim na hininga ng ginhawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sarah nang may halong pasasalamat at respeto. Well, Binibining Reyes, mukhang marami tayong gagawin. Handa ka ba sa hamon na ito? Tumango si Sarah, may determinasyon sa kanyang mga mata. Higit kailanman, Ginoong Villanueva. Sa tingin ko ito ang simula ng isang malaking bagay para sa Elite Motors. At kaya, habang kumakalat ang balita sa buong showroom, na nagdudulot ng halong gulat, ginhawa, at kasabikan sa mga empleyado, walang sinuman ang maaaring mag-isip kung gaano kalalim babaguhin ng araw na ito, hindi lamang ang Elite Motors, kundi maging ang buhay ng lahat ng sangkot. Ang bagyo ay lumipas, ngunit ang mga alon nito ay nagsisimula pa lamang kumalat. Ang susunod na mga linggo pagkatapos ng pagbisita ni Juan Santos at Gabriel Reyes ay isang ikot na bilog ng aktibidad sa Elite Motors. Nagsimula ang showroom sa proseso ng radikal na pagbabago na pinamunuan ng kamakailang na promote na si Sarah Reyes. Ang unang malaking pagbabago ay ang parusa para kina Joey at Miguel.
Si Tomas Villanueva, alinsunod sa mga utos ni Juan, ay suspendido sila ng walang sahod sa loob ng 2 linggo at inilagay sa 6 na buwang probation period. Bukod pa rito, sinabihan sila na sila ang unang dadaan sa bagong customer service training program. Si Sarah naman ay masigasig at determinadong nakibahagi sa kanyang bagong papel. Gumugol siya ng mahabang oras na nag-aaral ng mga pinakamahusay na kasanayan sa customer service, nagdidisenyo ng mga training module, at naghahanda para pamunuan ang pagbabago ng kultura sa Elite Motors. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Sarah sa kanyang bagong opisina, isang maliit na silid na dating ginagamit bilang bodega, pumasok si Tomas sa kanyang opisina na may nag-aalalang mukha. Sarah, sinimulan niya, kailangan ko ng iyong opinyon tungkol sa isang bagay. Inalis ni Sarah ang kanyang tingin mula sa computer. Siyempre po, Ginoong Villanueva. Anong nangyari? Umupo si Tomas sa harapan niya, bumubuntong hininga ng malalim. Tungkol kay Joey at Miguel. Ang kanilang panahon ng suspension ay magtatapos bukas at sa totoo lang, hindi ako sigurado kung dapat nating payagan silang bumalik. Kumulot ang noo ni Sarah, nag-iisip. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, Ginoong Villanueva. Pero sa tingin ko ang pagtatanggal sa kanila ay magiging isang pagkakamali. Bakit mo naman naisip iyon? Tanong ni Tomas, nagulat. Dahil, ipinaliwanag ni Sarah, kung tatanggalin natin sila, nagpapadala tayo ng mensahe na hindi tayo naniniwala sa kakayahan ng mga tao na magbago at bumuti. At iyon mismo ang kabaligtaran ng kung ano ang sinusubukan nating makamit sa pamamagitan ng ating bagong approach. Dahan-dahang tumango si Tomas, pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Nagpatuloy si Sarah, bukod pa riyan, sa tingin ko sina Joey at Miguel ay maaaring maging ilan sa ating pinakamalaking tagumpay kung mapapalitan natin ang kanilang pananaw. Isipin mo kung anong epekto ang magkakaroon sa natitirang team kung makikita nila kung paano ang dating bad boys ay nagiging modelo ng customer service. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tomas. Tama ka, Sarah. Gaya ng dati. Mabuti, bibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. Pero sila ay magiging nasa ilalim ng iyong direktang pangangasiwa sa panahon ng training program. Tumango si Sarah, tinatanggap ang hamon. Hindi ko kayo bibigyan, Ginoong Villanueva. Kinabukasan, sina Joey at Miguel ay bumalik sa Elite Motors. Ang atmosfera ay matigas nang pumasok sila, at ang kanilang mga kasamahan ay pinapanood sila ng may halong pagkamausisa at pag-aalinlangan. Binati sila ni Sarah sa pagpasok. Magandang umaga, Joey, Miguel, binati niya sila ng may profesional na ngiti. Maligayang pagbalik. Mangyaring sumunod sa akin sa conference room. Pagkapasok sa silid, ipinaliwanag ni Sarah ang bagong training program at ang mga inaasahan sa kanila. Sa kanyang pagkagulat, ang 2 lalaki ay maingat na nakinig, nang walang karaniwang arogante. Binibining Reyes, sabi ni Joey, nang matapos si Sarah sa kanyang presentasyon, alam namin na kami ay mahihirap na empleyado noon. Pero gusto naming malaman mo na determinado kaming magbago. Tumango si Miguel at idinagdag, ang 2 linggong iyon ay nagbigay sa amin ng maraming oras para mag-isip. Naiintindihan namin na ang aming pag-ugali ay hindi profesional at nilagay sa panganib ang kinabukasan ng lahat sa Elite Motors. Tumingin si Sarah sa kanila, naghahanap ng mga palatandaan ng pagkukunwari, pero nakakita lamang siya ng tunay na pagsisisi sa kanilang mga mata. Pinahahalagahan ko ang inyong katapatan, sagot niya. Ang prosesong ito ay hindi magiging madali, pero kung talagang kayo ay determinado, naniniwala ako na maaari tayong makamit ang malalaking bagay ng sama-sama. Habang dumaraan ang mga linggo, ang mga pagbabago sa Elite Motors ay naging mas lalong kapansin-pansin. Ang training program ni Sarah ay namumunga, at ang mga empleyado ay nagsisimulang tumanggap ng mas may empathy at paggalang na approach sa lahat ng customer. Sina Joey at Miguel, sa pagkagulat ng marami, ay naging ang pinakadedikadong mga mag-aaral. Ang kanilang natural na kompetisyon ay nagtulak sa kanila na mangibabaw sa mga bagong kasanayan na kanilang natutunan. Isang araw, habang pinapanood ni Sarah si Joey na nakikipag-usap sa isang customer na may simpleng hitsura, hindi niya mapigilan ang sarili na ngumiti. Ang sales agent ay nagpapakita ng parehong sigasig at respeto na parabang nakikipag-usap siya sa isang mayamang negosyante. Nakakabilib, hindi ba, may nagsalita sa likuran niya. Humarap si Sarah para makita si Gabriel Reyes, na pumasok sa showroom nang hindi napapansin ng kahit sino. Ginoong Reyes, binati ni Sarah, nagulat. Hindi ko alam na darating ka ngayon. Ngumiti si Gabriel.
Maingat na sinusubaybayan ni Juan at ako ang progreso ng Elite Motors. Dapat kong sabihin, Binibining Reyes, na kami ay lubos na nasiyahan sa mga pagbabagong ipinatupad. Namula si Sarah sa papuri. Salamat, Ginoong Reyes. Lahat ay nagtatrabaho ng husto. Halata naman, sagot ni Gabriel. Sa katunayan, pinag-iisipan ni Juan na gamitin ang Elite Motors bilang template para ipatupad ang mga katulad na pagbabago sa ibang showroom. Kumislap ang mga mata ni Sarah sa balitang ito. Magiging kahanga-hanga iyon, Ginoong Reyes. Malakas ang paniniwala ko na ang ganitong approach ay hindi lamang tama sa moral, kundi nagdudulot din ng mga benepisyo sa negosyo. Tumango si Gabriel, nakatingin kay Sarah ng may halong paghanga at iba pang bagay na hindi niya matukoy. Sang-ayon ako. At tungkol sa negosyo, gusto mo bang kumain ng hapunan kasama ko ngayong gabi para pag-usapan ang ilang ideya para palawakin ang program na ito? Nagulat si Sarah sa imbitasyon, pero bago pa man siya makapag-isip, tumango siya. Ikakatuwa ko po yon, Ginoong Reyes. Maganda, ngumiti si Gabriel. At mangyaring tawagin mo akong Gabriel. Habang nagpapaalam si Gabriel at lumalabas ng showroom, hindi mapigilan ni Sarah ang halong kaba at kasabikan. Hindi lamang dahil sa posibilidad na pag-usapan ang pagpapalawak ng program, kundi pati na rin sa pag-asam na makasama si Gabriel Reyes ng mag-isa. Hindi alam ni Sarah na ang hapunang ito ay magiging simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay, puno ng posibilidad at mga hamon na hindi niya maisip. Sa panahong ito, sa kanyang opisina, si Tomas Villanueva ay nirerepaso ang pinakabagong sales report na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, ang bagong approach ay nagbubunga. Tumaas ang benta, ang mga review ng customer ay mas lalong positibo, at ang atmosfera sa showroom ay mas maganda kaysa noon. Gayunpaman, ang maliit na bahagi niya ay hindi maiwasang mag-alala. Ano kaya ang mangyayari kung magpasya ang Vega Industries na kunin si Sarah para ipatupad ang program na ito sa ibang showroom? Mapapanatili kaya ng Elite Motors ang tagumpay na ito nang wala siya? Umiling si Tomas, sinusubukang alisin ang mga negatibong pag-isip na yon. Sa ngayon, tutuon siya sa kasalukuyang tagumpay at susuportahan si Sarah sa anumang paraan na kaya niya. Ang hinaharap, kasama ang lahat ng mga hamon at posibilidad nito, ay darating kapag dumating na ito. At sa gayon, habang lumulubog ang araw sa isa pang matagumpay na araw sa Elite Motors, walang sinuman ang maaaring manghula kung anong mga pagbabago at sorpresa ang dadalhin ng kapalaran sa mga darating na araw. Bumagsak ang gabi sa lungsod nang dumating si Sarah sa restaurant kung saan sila nagkasundo ni Gabriel. Ito ay isang elegante ngunit komportableng lugar na may mahinang ilaw at tahimik na ingay ng mga pag-uusap sa background. Naroon na si Gabriel, naghihintay sa kanya sa isang pribadong mesa. Tumayo siya para batiin siya ng may mainit na ngiti. Sarah, masaya akong makarating ka. Salamat sa imbitasyon, Gabriel, sagot niya, nakakaramdam ng bahagyang kaba, pero enganyado. Nang maupo sila at mag-order, agad na pumunta si Gabriel sa paksa. Sarah, nakausap ko si Juan tungkol sa tagumpay ng program na ipinatupad mo sa Elite Motors. Napaka-impressed namin at sa tingin namin ay maaaring mas malaki ang epekto nito kung palalawakin natin ito. Tumango si Sarah na inganyuhan. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto naming ipatupad ang iyong training program sa lahat ng aming showroom sa buong bansa, ipinaliwanag ni Gabriel. At gusto naming ikaw ang mamuno sa gawain ito. Halos nasamid sa tubig si Sarah. Ako? Pero paano? Ngumiti si Gabriel sa kanyang pagkagulat. Ikaw ay magiging responsable sa pagbuo ng isang standard training program, batay sa ginawa mo sa Elite Motors. Magbibiyahe ka sa buong bansa, nagsasanay ng mga manager at key personnel sa bawat showroom. Sa madaling salita, ikaw ay magiging aming ambasador ng customer service. Ang isip ni Sarah ay umikot. Ito ay isang kamangha-manghang oportunidad, isang bagay na maaari niyang ipangarap lang ilang linggo ang nakalipas. Pero nangangahulugan din ito ng pag-alis sa Elite Motors, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay napaka-generous na alok, sabi niya sa wakas. Pero kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Ang Elite Motors ay naging tahanan ko at hindi ako sigurado kung kaya kong basta na lang umalis. Tumango si Gabriel ng may pag-unawa. Siyempre, naintindihan ko. Kumuha ka ng sapat na oras na kailangan mo. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman. Tumingin si Sarah sa kanya, naghihintay.
Pinag-iisipan naming dalawa ni Juan ang posibilidad na bilhin ang Elite Motors, inihayag ni Gabriel. Kung mangyari iyon, maaari kang manatili doon bilang base, habang naglalakbay ka para ipatupad ang program sa ibang showroom. Ang balitang ito ay nag-iwan kay Sarah na hindi makasalita. Maraming bagay na dapat intindihin. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay lumipas sa paghalong usapang negosyo at personal. Sa kanyang pagkagulat, nadiskubre ni Sarah na nasisiyahan siya sa kumpanya ni Gabriel nang higit pa sa kanyang inaasahan. May init at katapatan sa kanya na kakaiba sa kanyang imahe bilang isang matagumpay na negosyante. Nang dumating ang dulo ng gabi at sinamahan siya ni Gabriel sa kanyang kotse, si Sarah ay may halong damdamin. Hindi lamang dahil sa posibilidad na palawakin ang program, kundi pati na rin ang lumalaking koneksyon kay Gabriel na hindi niya maaaring baliwalain. Salamat sa gabing ito, Gabriel, sabi niya nang makarating sila sa kanyang kotse. Binigyan mo ako ng maraming pag-iisipan. Ngumiti si Gabriel, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mahinang liwanag ng parking lot. Kasiyahan ko ito, Sarah. Hinihintay ko ang iyong sagot, anuman ito. At umaasa akong mauulit natin ito, anuman ang iyong desisyon sa propesyon. Naramdaman ni Sarah ang paru-paro sa kanyang tiyan sa kanyang mga salita. Gusto ko rin yon, sagot niya ng may mahiyaing ngiti. Sa paglalakbay pa uwi, hindi maiwasan ni Sarah na isipin ang nangyari. Ang alok ng trabaho, ang posibilidad na bilhin ang Elite Motors, at ang kanyang lumalaking damdamin para kay Gabriel. Alam niya na may mahahalagang desisyon siya na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, sa Elite Motors, si Sarah ay tuliro, ang kanyang mga iniisip ay patuloy na umiikot sa mga pangyayari ng nakaraang gabi. Lubha siyang nakalubog sa kanyang mga pag-iisip, kaya hindi niya napansin nang lumapit si Joy sa kanya. Sarah? Ayos ka lang ba? Tanong ni Joy, ginigising siya mula sa pag-iisip. Kumurap si Sarah, bumabalik sa realidad. Ah, Joy. Ayos lang ako. Sadyang marami akong iniisip. Tumingin sa kanya si Joy nang may pag-aalala. Gusto mo bang pag-usapan ito? Alam kong hindi ako laging naging mabait, pero marami kang nagawa para sa ating lahat. Kung maaari akong tumulong sa anumang paraan. Nagulat si Sarah sa kanyang alok. Ito ay patunay kung gaano kalaki ang nagbago ang mga bagay sa Elite Motors. Salamat, Joy. Talagang pinahahalagahan ko iyon. Ang nangyayari ay maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na gumawa ng mas malaking bagay, pero nangangahulugan ito ng pag-alis sa Elite Motors, kahit bahagya. Tumango si Joy nang may pag-unawa. Naiintindihan ko. Mahirap na desisyon yan. Pero Sarah, kung may isang tao na karapat-dapat sa ganitong pagkakataon, ikaw yon. Binago mo ang lugar na ito, binago mo kaming lahat. Siguro dumating na ang oras para dalhin mo ang mga pagbabagong iyon sa mas malaking saklaw. Ang mga salita ni Joy ay malalim na tumimo kay Sarah. Salamat, Joy. Maraming ibig sabihin yon sa akin, lalo na mula sa iyo. Habang papalayo si Joy, napagtanto ni Sarah na ginawa na niya ang kanyang desisyon. Dumating na ang oras para gawin ang susunod na hakbang upang dalhin ang kanyang misyon ng pagbabago at respeto sa isang mas mataas na antas. Nang gabing iyon, matapos makausap si Tomas Villanueva at matiyak na ang Elite Motors ay mananatiling nasa mabuting kamay, tinawagan ni Sarah si Gabriel. Nagdesisyon na ako, sabi niya nang sumagot siya. Tinatanggap ko ang alok. Narinig niya ang ngiti sa boses ni Gabriel nang sumagot ito, napakaganda, Sarah. Hindi mo ito pagsisisihan. Ano ang masasabi mo sa pagkikita bukas para pag-usapan ang mga detalye? Magandang ideya, sagot ni Sarah, nakakaramdam ng halong kasabikan at kaba sa pag-isip kung ano ang parating. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Sarah sa labas ng bintana sa lungsod na nailawan. Napagtanto niya na nasa bingit siya ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, puno ng pangako at mga hamon. At kahit hindi niya alam ng eksakto kung ano ang dadalhin ng hinaharap, handa siyang harapin ito ng may parehong determinasyon at empathy na ipinakita niya sa Elite Motors. Hindi alam ni Sarah na ang kanyang desisyon ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid niya, kundi magkakaroon din ng pangmatagalang epekto sa buong industriya ng sasakyan. Ang paglalakbay na naghihintay sa kanya ay mas masaya, mahirap at nakakagantimpala kaysa sa maaari niyang isipin. At sa gayon, habang umuunlad ang gabi, inihahanda ni Sarah ang sarili para sa paglundag sa hindi kilala, handang harapin ang anumang hamon na maaaring dalhin ng tadhana sa kanyang landas.
Ang mga pagbabagong sinimulan niya sa Elite Motors ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki. Ang susunod na mga buwan ay isang bumubulwak na bilog ng aktibidad para kay Sarah. Ang kanyang bagong papel bilang ambasador ng customer service para sa Vega Industries ay dinala siya sa isang paglalakbay sa buong bansa. Bumibisita sa mga showroom at ibinabahagi ang kanyang pananaw tungkol sa isang mas makatao at mapagrespetong approach sa negosyo ng sasakyan. Noong una, nakatagpo siya ng paglaban sa ilang showroom. Ang mga veteranong sales agent at skeptical na manager ay kinukwestiyon ang pangangailangan na baguhin ang mga subok na paraan. Gayunpaman, ang determinasyon at empathy ni Sarah, kasama ang mga aktwal na resulta na maaari niyang ipakita mula sa Elite Motors, ay unti-unting nagbunga. Isang hapon, habang nagpepresenta ng kanyang program sa isang showroom sa Makati, naharap si Sarah sa isang partikular na skeptical na grupo. Ang manager ng branch, isang lalaki na may pangalang Paolo Navarro, ay nakatingin sa kanya ng may halos hindi natatagong paghamak. Binibining Reyes, pumutuli ni Paolo sa gitna ng kanyang presentasyon. Lahat ng ito ay maganda, pero nagbebenta kami ng sasakyan, hindi nagsasagawa ng group hub. Paano mo balak panatilihin ang aming sales performance kung igigugol namin ang buong araw sa pagiging mabait sa mga taong hindi kayang bumili ng aming mga sasakyan? Huminga ng malalim si Sarah, inalala ang kanyang unang araw sa Elite Motors. Ginoong Navarro, naintindihan ko ang iyong pagkabahala. Pero hayaan mo akong magtanong ng isang bagay, ilang benta ang nawala sa inyo dahil ang isang potensyal na customer ay tinrato ng may paghamak batay sa kanyang hitsura. Kumunot ang noo ni Paolo, malinaw na nababahala. Nagpatuloy si Sarah, sa Elite Motors, nagtaas kami ng sales ng 30% sa loob ng unang 6 na buwan pagkatapos ipatupad ang program na ito. At hindi lang iyon, ang aming customer satisfaction ratings ay mabilis na tumaas, na nakakuha ng mas maraming referral at repeat customer. Lumapit siya kay Paolo, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang program na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait. Tungkol ito sa pagbuo ng pangmatagalang relasyon sa mga customer, paglikha ng reputasyon na magdadala ng mas maraming tao sa iyong showroom. Tungkol ito sa pagturing sa bawat taong pumapasok sa mga pintong ito bilang tao, hindi lang bilang wallet. Ang katahimikan na bumalot ay nasira ng isa sa mga batang sales agent. Ako sa tingin ko tama siya, sabi niya ng mahiyain. Isang linggo ang nakalipas, pumasok dito ang isang lalaki na nakasuot ng lumang damit at lahat tayo ay binaliwala siya. Lumabas na isa pala siyang lokal na negosyante na naghahanap ng fleet ng mga sasakyan para sa kanyang kumpanya. Ang sama ng pakikitungo namin kaya pumunta siya sa kalaban. Namutla si Paolo nang marinig ang revelasyon na ito. Ginamit ni Sarah ang sandaling ito. Mga Ginoo, mangyaring bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ipatupad natin ang program na ito sa loob ng 3 buwan. Kung hindi kayo makakita ng positibong resulta, maaari kayong bumalik sa inyong mga dating paraan. Ano ang masasabi niyo? Dahan-dahan, ang mga mukha sa silid ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanggap. Kahit si Paolo, bagaman patuloy na may pag-aalinlangan, ay dahan-dahang tumango. Mabuti, Binibining Reyes. Susubukan namin sa iyong paraan. Nang gabing iyon, pagod ngunit nasiyahan, tinawagan ni Sarah si Gabriel para mag-ulat tungkol sa progreso. Kahanga-hanga, Sarah, sumigaw si Gabriel pagkatapos marinig ang kanyang tagumpay sa Makati. Alam kong magagawa mo ito. Binabago mo ang industriya, isang showroom sa isang pagkakataon. Ngumiti si Sarah, nakakaramdam ng init sa puso sa enganyado ni Gabriel. Salamat sa paniniwala sa akin, Gabriel. Nang wala ang iyong suporta, hindi ko ito magagawa. May ilang sandali ng katahimikan sa linya bago muling nagsalita si Gabriel, ang kanyang boses ay mas malambot. Sarah, naisip ko ang ating naputol na hapunan. Ano kaya kung pag-uwi mo sa lungsod, magkita tayo ulit? May isang bagay na mahalaga na gusto kong pag-usapan sa iyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Ikakatuwa ko yon, Gabriel. Uwi ako sa susunod na linggo. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Sarah sa labas ng bintana ng kanyang hotel room, minamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Iniisip niya kung gaano kalaki ang nagbago sa kanyang buhay sa loob ng napakaikling panahon. Mula sa pagiging receptionist hanggang sa pagiging leader ng isang kilusan ng pagbabago sa buong industriya. At ngayon, ang lumalaking koneksyon na ito kay Gabriel. Ang kanyang pag-iisip ay naputol ng tunog ng telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Joey. Sarah! Hindi mo maniniwala.
Ang Elite Motors ay katatanggap lang ng award para sa Best Customer Service sa taunang Auto Industry Convention. Lahat ay dahil sa iyo. Lahat kami dito ay namimiss ka, pero ipinagmamalaki namin ang naabot mo. Ipagpatuloy mo, boss. Mga luha ng kaligayahan ang pumatak sa mga mata ni Sarah. Ang mensahe mula kay Joey ay isang konkretong patunay ng kanyang impluwensya, hindi lamang sa negosyo, kundi sa mga tao. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang kasiglahan ng mga presentasyon, training session, at one-on-one na pag-uusap sa mga skeptical na empleyado. Pero sa bawat araw, nakikita ni Sarah kung paano ang mga binhi ng pagbabago ay nagsisimulang magkaroon ng ugat. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pagbabalik sa bahay. Nang lumapag ang eroplano, naramdaman ni Sarah ang halong excitement at nerbiyos sa pag-iisip tungkol sa hapunan kasama si Gabriel. Nang gabing iyon, habang naghahanda para sa hapunan, mas nagbigay ng pansin si Sarah sa kanyang hitsura kaysa sa karaniwan. Nagsuot siya ng eleganteng itim na bestida at bahagyang nag-makeup, isang bagay na bihira niyang gawin sa kanyang mga business trip. Nang dumating siya sa restaurant, naroon na si Gabriel, naghihintay sa kanya na may ngiting nagpatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Sarah, sabi niya, tumayo para salubungin siya ng halik sa pisngi. Napakaganda mo. Namula si Sarah. Salamat, Gabriel. Guwapo ka rin. Nang maupo sila at umorder ng inumin, tumingin si Gabriel sa kanya nang may intensidad na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sarah, nagsimula siya, ang nakamit mo sa loob ng mga buwang ito ay wala ng iba kundi kamangha-mangha. Binago mo ang buong showroom, binago mo ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa customer service sa industriya natin. Huminto siya, umiinom ng kaunting alak bago nagpatuloy. Pero hindi ito ang gusto kong pag-usapan sa iyo ngayon. Tumingin si Sarah sa kanya na intriga. Hindi. Umiling si Gabriel. Hindi. Sarah, sa mga buwang ito ng pagtutulungan, nakikita kung paano mo binabago ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng iyong empathy at determinasyon, na pagtatanto ko ang isang bagay. Yumuko siya, kinuha ang kamay niya sa kanyang mga palad. Nahulog ang loob ko sa iyo, Sarah. Parang tumigil ang mundo sandali. Naramdaman ni Sarah ang kanyang puso na tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Gabriel, ako eh. Pero bago siya makasagot, tumunog ang telepono ni Gabriel ng may kahalagahan. Tumingin siya sa screen at kumunot ang noo. Pasensya na, kailangan kong sagutin ito. Si Juan, sabi niya, tumitindig mula sa mesa. Tumango si Sarah, nasasabik pa rin sa kanyang pag-amin. Pinanood niya habang nakikipag-usap si Gabriel sa telepono, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbabago mula sa pagkabalisa hanggang sa pagkagulat. Nang bumalik siya sa mesa, namumutla ang kanyang mukha. Sarah, may problema tayo. Malaking problema. Anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang pagkabalisa ay pansamantalang pumalit sa kaguluhan ng emosyon. Huminga ng malalim si Gabriel bago sumagot. Ito ang Elite Motors. May naganap na iskandalo. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa umano'y hindi etikal na gawain na di umano'y naganap doon, sa likod ng ating mga likod. Naramdaman ni Sarah na parang tinamaan siya sa tiyan. Ano? Paanong nangyari yon? Nagtrabaho tayo ng napakahirap upang baguhin ang kultura. Umiling si Gabriel. Hindi ko alam. Pero maaari nitong sirain ang lahat ng itinayo natin. Hindi lamang sa Elite Motors, kundi sa lahat ng showroom kung saan mo ipinatupad ang iyong program. Tahimik na umupo si Sarah sandali, pinoproseso ang impormasyon. Pagkatapos, na may determinasyong nagulat maging si Gabriel, sinabi niya, kailangan nating bumalik. Ngayon din kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari at ayusin ito. Tumango si Gabriel, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Iyan ang Sarah na kilala ko. Laging handang harapin ang anumang hamon. Habang nagmamadali silang umalis sa restaurant, alam ni Sarah na nakaharap sila sa pinakamahirap na pagsubok hanggang sa ngayon. Ang iskandalo sa Elite Motors ay nagbabanta na sirain ang lahat ng nakamit nila. Pero habang naglalakad ng magkatabi kasama si Gabriel, naramdaman niya ang kakaibang halo ng takot at kumpiyansa. Anuman ang naghihintay sa kanila, haharapin nila ito ng magkasama. At sa sandaling iyon, napagtatanto ni Sarah na siya rin ay nahulog na ang loob kay Gabriel. Sa puso na tumitibok sa halong emosyon at adrenaline, sina Sarah at Gabriel ay nagtungo sa hindi kilalang sitwasyon, handang ipaglaban ang lahat ng kanilang itinayo, at ang hinaharap na sila ay nagsisimula palang makita ng magkasama.
Ang bukang liwayway ay nagsisimula palang sumilip nang dumating sina Sarah at Gabriel sa Elite Motors. Ang parking lot, na karaniwang walang laman sa oras na ito, ay puno ng mga sasakyan ng press at mga nausisang tao na nakabalita tungkol sa iskandalo. Mas malala ito kaysa sa inakala ko, bulong ni Gabriel, tinutulungan si Sarah na bumaba sa kotse. Sa pasukan ng showroom, naghihintay sa kanila si Tomas Villanueva na may ekspresyon ng pagkatalo sa kanyang mukha. Sarah, Gabriel, salamat sa Diyos at narito kayo, sabi niya sa isang pagod na boses. Tomas, ano ang nangyayari? Tanong ni Sarah, diretsong pumunta sa paksa. Pinangunahan sila ni Tomas sa kanyang opisina, isinara ang pinto upang ilayo sila sa kaguluhan sa labas. Kahapon ng gabi, may nag-leak sa press ng impormasyon tungkol sa umano'y hindi etikal na gawain sa Elite Motors. Pag-falsify ng odometer, pagtatago ng depekto sa second-hand na sasakyan, at maging panunuhol sa mga inspektor. Bumagsak si Sarah sa upuan, nagulat. Hindi ito maaari. Nagtrabaho tayo ng napakahirap para baguhin ang kultura dito. Alam ko, sabi ni Tomas, hinihimas ang kanyang uban na buhok. At isinusumpa ko na wala akong ideya na may nangyayaring ganito. Si Gabriel, natahimik hanggang sa punto na ito, ay nagsalita. May ideya ka ba kung sino ang maaaring nag-leak ng impormasyong ito? Umiling si Tomas. Hindi, pero kung sino man ang gumawa nito, nagkaroon siya ng access sa napakadetalyadong impormasyon. Dapat ito ay isang tao mula sa loob. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Ito ay si Joy na may determinasyon sa kanyang mukha. Pasensya sa paggambala, sabi niya, pero sa tingin ko alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Lahat sila ay tumingin sa kanya, naghihintay. Huminga ng malalim si Joy bago nagpatuloy. Si Miguel. Kagabi, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono, nagmamalaki kung paano niya sinira ang Elite Motors. Tumayo si Sarah mula sa kanyang upuan. Si Miguel. Pero bakit niya gagawin yon? Sa tingin ko, naiinip siya, ipinaliwanag ni Joy. Hindi niya talaga tinanggap ang mga pagbabagong ipinatupad natin. Lagi siyang nagrereklamo na mas kaunti ang kanyang komisyon sa bagong sistema. Kumunot ang noo ni Gabriel. Pero hindi iyon nagpapaliwanag kung paano niya nakuha ang impormasyon tungkol sa mga gawain na umano'y naganap pagkatapos ipatupad ang mga pagbabago. Ang katahimikang bumalot ay mabigat hanggang sa binasag ito ni Sarah na nagsasabi, maliban kung ang mga gawain ito ay hindi talaga nangyari. Ang mga mata ng lahat ay bumuka sa pagkaunawa. Siyempre, sigaw ni Tomas. Maaaring gumawa lang si Miguel ng mga impormasyong ito. Sapat ang alam niya tungkol sa negosyo para gawing kapanipaniwala ito. Pero bakit siya pupunta ng ganito kalayo? Tanong ni Gabriel. Ibinaba ni Joy ang kanyang tingin, nahihiya. Sa tingin ko alam ko kung bakit. Ilang linggo na ang nakalipas, narinig ko si Miguel na nakikipag-usap sa isang tao mula sa Auto Luxury, ang pangunahing kakompetensya natin. Sa tingin ko inaalok nila siya ng trabaho kung mapapahiya niya ang Elite Motors. Tumayo ng tuwid si Sarah, isang bagong determinasyon ang kumikinang sa kanyang mga mata. Kailangan natin ng ebidensya. Kung mapapatunayan natin na ginawa lang ni Miguel ang mga impormasyong ito, malalampasan natin ang iskandalo. Tumango si Gabriel. Tama ka. Joy, sa tingin mo makakahanap ka ng ebidensya sa telepono o computer ni Miguel? Tumango si Joy. Susubukan ko. Alam ko ang kanyang password sa sistema ng showroom. Umaksyon ka, utos ni Tomas. Pero maging discreet. Ayaw nating mapansin ni Miguel. Habang umalis si Joy sa opisina, sina Sarah at Gabriel ay naghanda ng plano para sa press. Hindi natin maaaring hayaang lumaki ang kwentong ito nang walang kontrol, sabi ni Sarah. Kailangan nating magdaos ng press conference. Ipapakita natin ang transparency at ang ating commitment sa etika. Bibigyan tayo nito ng kaunting oras habang nangungulekta tayo ng ebidensya. Ngumiti si Gabriel, hinahangaan ang determinasyon ni Sarah. Tama ka. Gawin natin ito. Ang sumunod na oras ay puno ng kabalisahan. Habang si Joy ay naghahanap ng ebidensya, sina Sarah at Gabriel ay naghanda ng statement para sa press. Si Tomas naman ay pinatahimik ang mga nag-aalalang empleyado. Bago ang nakaplanong press conference, pumasok si Joy sa opisina, hinal pero may ngiti ng tagumpay. Narito na, sabi niya, hawak ang isang Yes Drive. Mga email sa pagitan ni Miguel at isang manager mula sa Auto Luxury. Detalyadong plano para gumawa ng peking iskandalo.
May pangako pa ng bayad pagkatapos bumagsak ang Elite Motors. Naramdaman ni Sarah na parang nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Bayani ka, Joy. Sa ebidensya sa kanilang kamay, sina Sarah at Gabriel ay lumabas para harapin ang press. Ang press conference ay matindi, ang mga mamamahayag ay bumabagsak sa kanila ng mga agresibong tanong. Pero si Sarah, na may kakaibang kalmado at katapatan, ay nakapaghawak ng sitwasyon. Mga ginoo at mga madam, sinimulan niya, natuklasan namin na ang mga paratang laban sa Elite Motors ay lubos na hindi totoo. Ang mga ito ay katang-isip lamang ng isang hindi kontentong dating empleyado na nakikipagtulungan sa aming kakompetensya. Isang bulong ang kumalat sa mga mamamahayag. Mayroon kaming ebidensya, nagpatuloy si Sarah, na hindi lamang nagkukumpirma sa kawalan ng kasalanan ng Elite Motors, kundi naghahayag din ng sabwatan sa likod ng mga peking paratang na ito. Ibinibigay namin ang lahat ng impormasyong ito sa naangkop na otoridad para sa naangkop na aksyon. Idinagdag ni Gabriel, gusto din naming bigyang diin muli ang aming commitment sa etika at customer service. Ang program na ipinatupad ni Binibining Reyes ay hindi lamang nagpabuti sa aming mga business practice, kundi nagbago rin sa kultura ng aming kumpanya. Inaanyayahan namin ang sinumang interesado na bisitahin ang aming mga pasilidad at makita mismo kung paano kami nagtatrabaho. Bumuhos ang mga tanong ng mamamahayag sa kanila tulad ng ulan, pero sina Sarah at Gabriel ay hinarap ang mga ito ng mahusay, sumasagot ng may transparency at matatag. Sa katapusan ng press conference, ang tono ng mga press report ay malinaw na nagbago. Ang nagsimula bilang isang nakakasira ng reputasyong iskandalo ay naging isang kwento tungkol sa integridad at katatagan sa harap ng hindi patas na kompetisyon. Samantala, ang pulisya ay ipinaalam at si Miguel ay dinala para sa investigasyon. Ang ebidensya ay napakalaki at mabilis siyang umamin sa kanyang papel sa sabwatan. Sa mga sumunod na linggo, ang Elite Motors ay hindi lamang nabuo muli ang reputasyon nito, kundi lumabas pa mula rito ng mas malakas. Ang transparency at katapatan na ipinakita sa panahon ng krisis ay nakakuha pa ng mas maraming customer, at ang sales ay umabot sa record level. Isang buwan matapos ang insidente, si Sarah ay nasa kanyang bagong opisina sa headquarters ng Vega Industries. Na-promote siya sa posisyon ng Director of Corporate Culture and Customer Service, responsable para sa pagpapatupad ng kanyang program sa lahat ng showroom na konektado sa kumpanya. Habang sinusuri ang mga report, pumasok si Gabriel sa kanyang opisina na may ngiti sa kanyang mukha. "May oras ka ba?" tanong niya. "Para sa iyo, palagi," sagot ni Sarah, nakakaramdam ng mga paru-paro sa kanyang tiyan, na parati niyang nararamdaman kapag nakikita niya siya. Pumasok si Gabriel at isinara ang pinto sa likod niya. "Naisip ko ang ating naputol na hapunan," sabi niya, lumalapit sa kanyang mesa. Naramdaman ni Sarah ang kanyang puso na bumilis. "Iniisip ko rin yon." Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa kanya. "Sarah, ang nakaraang buwan ay naging kabaliwan. Mga iskandalo, mga hamon, mga pagbabago. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang aking damdamin para sa iyo ay lumago lang. Ikaw ang pinakakamangha-manghang tao na nakilala ko. Ang iyong empathy, ang iyong determinasyon, ang iyong katapatan. Binibigyan mo ako ng inspirasyon araw-araw." Naramdaman ni Sarah ang mga luha sa kanyang mga mata. "Gabriel, ako eh." Sandali, malumanay na pumutulin niya. "Hayaan mo akong tapusin." Lumuhod siya sa harap niya, kinukuha ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Sarah Reyes, pahahalagahan mo ba ako at pakakasalan ako?" Parang tumigil ang mundo sandali. Pagkatapos, nang may mga luha ng kaligayahan na umaagos sa kanyang mga pisngi, tumango si Sarah. "Gabriel, pakakasalan kita." Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri at tumayo para halikan siya. Sa sandaling iyon, lahat ng pinagdaanan nila, lahat ng mga hamon at tagumpay, ay tila naging perpektong daan patungo sa sandaling ito. Ilang araw pagkatapos, sa Elite Motors, sina Sarah at Gabriel ay nagtipon ng buong staff para ibahagi ang balita. Hindi lamang tungkol sa kanilang engagement, kundi pati na rin sa mga plano para sa hinaharap ng kumpanya. "Salamat sa inyong lahat," sabi ni Sarah, sa paniniwala sa pananaw na ito ng negosyo na batay sa respeto at empathy. "Napatunayan niyo na maaaring magtagumpay ng hindi kinokompromiso ang mga values." Nagpatuloy si Gabriel, "Kaya napagpasyahan namin na ang Elite Motors ay magiging flagship showroom ng aming bagong approach. Palawakin natin ang showroom na ito at gawing training center para sa lahat ng aming branch.
Ang palakpakan at sigawan ay pumuno sa silid. Lumapit si Joey para batiin ang magkasintahan. Hindi ko mabibigyan kayo ng sapat na pasasalamat para sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin, sabi niya. Binago mo ang aking buhay. Niyakap siya ni Sarah. Binago mo rin ang aming buhay, Joy. Ang lahat dito ay bahagi ng transformasyong ito. Habang pinapanood nila ang selebrasyon sa paligid nila, sina Sarah at Gabriel ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng pag-ibig at kooperasyon. Hinarap nila ang hindi pangkaraniwang mga hamon, pero magkasama hindi lamang nila napagtagumpayan ang mga ito, kundi pati na rin nababago ang buong industriya. Ang hinaharap ay nakalatag sa harap nila, puno ng mga pangako at bagong hamon. Pero sa pag-ibig na ibinabahagi nila, at sa suporta ng mga tao sa paligid nila, alam nila na kaya nilang harapin ang anumang ihahatid ng kapalaran. At sa gayon, habang lumulubog ang araw sa isa pang matagumpay na araw sa Elite Motors, naisip ni Sarah ang kamangha-manghang paglalakbay na nagbago sa kanya mula sa pagiging receptionist patungo sa pagiging arkitekto ng isang revolusyon sa industriya ng sasakyan. Ang kanyang kwento ay isang testimonya sa kapangyarihan ng kabutihan, katapatan, at pagtitiyaga. Habang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, alam ni Sarah na ito ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento, kundi simula lamang ng isang bago at kapanapanabik na kabanata.